So, Kong, bakit ba napakalaki palagi ng discrepancy between yung NEP, yung NEP na budget para sa House of Representatives versus sa GAA? Basahin ko lang, no? Yeah. So, 2025, 16.3 ang NEP billion, pero sa paglabas niya sa GAA, 33.67 billion, parang dumoble. More. More pa yan. Kasi di ba ang 16 billion 345 million 154,000. Yes. Ang nadagdag is 17 billion More than all. 324 million 846 for a total of 33 billion 670 million. Grabe. Di ba? Tapos yung 2026, ang NEP is 17 billion 202 million 99,000, nadagdagan naman ng 10.5 billion na naging 27 billion 702 million and 99,000. Bakit nagkakaganon? Saan nanggagaling yung biglang dagdag? Hindi, for sure, because the budget, hindi mo pa pwedeng dagdagan yung total budget, di ba? Okay. So, kunyari, sinabing 7+ trillion ngayon, you cannot add even 1 peso to the budget. Yes, oo. So, para may madagdagan, may babawasan mabawasan. ka, di ba? Kukuha ka sa iba. Dalawa yung questions ko dito, no? Number one, ang laki, di ba, if the executive branch, the president's budget says that 16 billion lang ang kailangan mo, bakit naman naging 33? Kasi ang proseso ng budget ganito, no? I'll explain it. Sasubmit lahat ng departamento ng hindi lang executive, pati yung House of Representatives, they will submit their plans and programs. Kasi di ba, sa kahit ano naman, yan ang basihan mo ng paghingi ng budget. Pera ng budget. Oo. Kahit sa corporate, o kahit saan, kahit mamanhengki ka, o kahit nag-aaral ka, humingi ka sa nanay mo ng pambili ng books o ano, sasabihin mo muna, ito po yung yung mga gusto kong bilhin. Ito yung mga kailangan ko, di ba? Isasubmit mo yan. So, ganun din sa House of Representatives. So, isasubmit yan. Ngayon, yung executive branch, through the DBM, sasabihin, unang-una, ito lang ang kabuuan ng budget ng buong Pilipinas. Oo, tapos parang magbibigay sila ng a certain percentage. Tapos sasabihin, hindi naman maibibigay lahat sa inyo kasi kailangan ng budgetin. Di ba? So, ang sasabihin, ito lang ang kailangan Ninyo. ito lang ang mabibigay sa inyo. So, again, parang anak yan, pumunta sa nanay, sabi ng nanay, anak, hindi natin kaya lahat yan. Ito lang kaya ko bigay sa iyo. Ito ang pinaka mahalaga na kailangan. So, ito yung... Kumbaga essentials. Ito yung... Kasi, yung ibang kapatid mo, kailangan rin natin bigyan. Hindi naman pwede sa'yo. Di ba? Ganon. Para mas maintindihan ng mga nanonood. Di ba? Ganon yung budget. Parang isipin nyo sa bahay ninyo. Tapos, ang mangyayari dito, paano madadagdagan? So, itong... Numanakaw sa isang kapatid. Hindi nanakaw. Okay. Babawasan mo yung isang kapatid para madagdagan ka. Kawawa naman yung junior. Hindi. Ganyan di ba? Because yung budget ng pamilya o yung budget ng gobyerno, hindi mo pwedeng lakihan. Hindi pwede dagdagan. Hindi mo pwedeng dagdagan Because base yan doon para sa bahay. Ang budget mo is base sa kita ng pamilya. Correct. Ang gobyerno, ang budget ay base sa projected na kikitain sa susunod na taon. Correct. Okay? So, bakit ko hinihingi yung ang question ko kasi nung Monday is bakit yung House of Representatives hindi dumadaan sa pre-plenary o tinatawag na committee? Correct. Di ba? So, bakit napakahalaga niyan? Dalawang stage yung budget sa House. Number one is yung budget hearing sa pre-plenary. Pangalawa is yung sa plenaryo na. Okay? Ano yung difference nitong dalawang to? Sa pre-plenary, doon lang pwede magsalita yung cabinet secretary at lahat ng congressman pwede magtanong direkta sa cabinet secretary. Kaya nga, kung matatandaan nyo, number one, pag wala yung cabinet secretary, hindi tatalakayin yung budget. Number two, yan ang opportunity ng mga congressmen na tanungin direkta yung cabinet secretary. Pagdating ang pinakamahalaga doon, magsisimula yung cabinet secretary na magpaliwanag.
sasabihin niya, for example, gawin natin very specific. Tayo ay nasa 2026 ngayon. So, sasabihin ng Cabinet Secretary sa Congress, noong 2025, binigyan niyo po kami ng ganitong halaga. Ganitong halaga. Okay. Ganito po namin nagastos yung halagang yon noong 2025. So, una, tatanong, naubos ba yung 2025 o hindi? Pag hindi naubos, sasabihin, bakit hindi mo naubos? Kasi po sa gobyerno, hindi po yan parang sa pamilya na mas madami kang naipon, mas mabuti. O kasi dapat binabalik mo yun na services. Yes. So sa gobyerno, assuming na maayos yung paggastos, dapat kung 100 piso binigay sa'yo, 100 piso gastusin mo. Kasi pag hindi mo, kung 50 pesos lang ang ginastos mo, ibig sabihin, hindi mo siya naibalik bilang serbisyo Sa tao. o proyekto sa tao, di ba? Kasi kaya nangungulekta yun ng buwis ang gobyerno para maibalik yan bilang Benefits. programa o serbisyo sa tao. So, yun ang papakita mo. Ito po yung nagastos ko. And then, bubusisiin yan. Bakit hindi mo nagastos to? And then, pag-uusapan naman yung 2026 budget. So, sasabihin, ngayon, Agosto na. Magkano na yung nagagastos mo? Okay? Tapos, sasabihin mo naman, ito yung mga plano namin for 2027. Kaya humingi kami ng ganitong halaga, pero ang inapprove lang ng DBM is ganitong halaga. So, papaliwanag mo yan. So, magtatanong lahat. So may chance pa sila makahingi ng dagdag during that? Hindi. Doon i-evaluate ng congressman kung dapat bang dagdagan. Pero yung dagdag ay mangyayari, yan yung tinatawag na amendments. Okay. So, hindi pa doon sa level na yon. Mga tanungan pa lang to. Tanungan pa lang. Kaya nga, kung may congressman na nagsabi na dapat dagdagan, ang sasabihin ng congressman is, okay, at the proper time, I would present a motion to increase your budget. And that proper time is pagkatapos mag-plenary doon sa period of amendments. Okay? So, balik tayo. Lahat ng departamento dumadaan sa prosesong ganyan. As in like, kanyari, Department of Finance, Lahat yan. Okay. Lahat yan. Di ba nung Monday nga, DBCC DBM, Finance, sino pa ba yung isa? NEDA. Sila yung nag-present. So, ang tanong ko lang doon is, meron bang batas o may constitutional provision na nag-exempt sa House of Representatives na hindi dumaan doon sa budget briefing? So hindi dumadaan sa pre-plenary yung budget ng House? Okay. Hindi dumadaan sa pre-plenary. So laki-laki nung halaga na yan, hindi dumadaan? Hindi dumadaan sa pre-plenary yung budget. Ever since historically? Yes. Pero dati naman kasi hindi naman nadodoble. So parang siguro hindi na napapansin. Pero ito, grabe yung dagdag di ba? So, isipin mo, mas malaki pa kaysa doon sa original proposal, di ba? So, ang tanong ko, meron bang constitutional provision o meron bang batas na nagsasabi na exempted yung House? Sabi ni Chairwoman, wala. Okay? So, ang sabi ko, kung walang exemption, bakit hindi natin idaan? Okay? Ang sagot niya is, hindi naman talaga dumadaan. No? So, ang sabi ko noon is, so parang naging tradition lang, di ba? Pero, because of the corruption issue, how do you prevent corruption? There are two things necessary. Number one, accountability. Number two, transparency. Because how will you hold people accountable if you do not see the data? If you do not see the data. Yes, exactly. So, yan ang sabi ko. So, sabi ko, di ba, okay, hindi naman porket nakasanayan, dapat ipagpatuloy. Like last year, previous to last year, di ba ang BICAM, hindi nakikita ng mga tao. Hindi nakikita ng tao, hindi live stream. Para siyang secret cabal. Hindi, totoo yan BICAM ng budget. Pero yung BICAM ng ibang mga committee, nakikita yun? Nakikita. Okay. So, anong ginawa natin? Binago natin. Okay, very good. Okay? Check. Okay. Sumunod, sabi ko, dapat wala ng small committee. Ay, natanggal din yun. Hindi, pero nagbakbakan muna kami. Dahil unang present ko yon, if you will look at the first day of last year's budget hearing, sinasabi ko na tanggalin yung small committee. Sabi na, hindi pwede. Hindi ayaw nila? Nung una. Okay. Akala ko, automatic na dapat ginawa yun. Hindi. So later on, pumayag sila. Okay. So ito naman yung pinopropose ko.
'Di ba? So, bakit ayaw nila? Ang masama doon is, of course, may sinabi si chairwoman na may exempted yata like SUC. So, isang departamento, diba? So dahil doon sila, di na pwede. So, sabi ko, dapat idaan yung budget ng House. Kasi ang pangit na we are setting standards for other departments. That you are not following yourself. Hindi kami sumusunod. Di ba? Para magkaroon ka ng moral authority, kung ano yung pinapatupad mo sa iba, dapat yun din ang... Di ba? Leadership is always best if it's leadership by example. Di ba? Hindi pa pwedeng leadership by exemption. Correct. O hindi rin pa pwedeng leadership with double standards. Which is what happens most of the time. But yeah. Hindi, pero kasi dyan nagsisimula yung corruption. Pag ang frame of mind is leadership by exemption o leadership with double standards, it means kayo hindi pwede. Kami lang. Kami lang. Di ba? So, yan lang naman ang gusto kong baguhin. Tsaka napakalaki, di ba? Tapos, ang nakakapagtaka doon, of course, yung 2025 budget is an election year budget, di ba? So, naging 33 billion yung total, pero 2026, naging 27. So, if we could live with 27, why did we need 33 the previous year? 2025, yeah. Yes, di ba? So, yan yung mga tanong na hindi naman masasagot, di ba? Tapos, sasabihin nila, ng House dapat, ito yung nagastos natin noong 2025, nandito na tayo sa 2026. Ano ba yung mga programa? Sapat ba yung 17 billion? Kung hindi sapat, magkano kulang? Ano yung plans and programs natin para na kailangan natin gawin kaya kailangan natin yung budget na yun. Yun lang naman yung akin. So siguro kung if we were to sabihin natin visualize na nagkagkaroon ng pre-plenary at tanggapin nila yung hamon na magkaroon ng pre-plenary, what would it look like? Si chairwoman yung magde-defend ng budget of the House? No. Kasi, okay, ganito yan eh. Kasi sa dami ng departamento, kaya napakarami ng vice chairman ng Committee on Appropriation. Okay. So, 50 plus yan. 50 ang vice chairman? Because, hindi, pero ang trabaho kasi ng vice chairman, pinakamahirap na trabaho is, ikaw ang magde-defend nung budget, nung department na assigned sa'yo. Okay. Assigned sa'yo. Kaya pala madami sila. Okay? Yan ang trabaho. So, kung sino ang vice chairman na i-assign nila doon sa budget of the House, siya magdedepensa nun pagdating sa budget briefing tsaka doon sa plenaryo. So, ang mangyayari doon, upo siya, tas yung mga congressmen will have the chance to ask questions Yes. about the budget. Yes. And tsaka kaya mahalaga yung pre-plenary because between the pre-plenary and the plenary is the time for you to, kunyari sinabi, nasaan itong mga dokumentong to? Sabihin, hindi po namin ma-present today. O dapat bago mag-plenaryo, ipresenta mo yan. So, pwede magkaroon ng parang follow-up session? Hindi, kasi doon mo kasi di ba minsan sasabihin nila, hindi pa namin handa, or bakit hindi nyo pa sasabihin, obligated na yan eh. O sabihin, pakita mo sa amin yung ebidensya, pero dapat bago mag-plenaryo, magawa mo yung ginagawa mo, yung pinapangako mo. So, napakahalaga ng budget briefing. Tsaka pag, let's say, assuming, ang nangyayari in the past, pupunta doon sa plenary, wala, ang makikita mo lang yung proposed budget eh. So, paano ka di ba parang... Walang attachment, parang gano'n. Wala. Kasi ang nakasulat lang sa NEP is yung budget for 2027. So, paano mo siya tatanungin? Ano ba yung ginastos nyo the previous year? Di ba? So, mahalaga na dumaan sa pre-plenary. Ano na yung current status ng proposal nyo nung sinabi nyo yun sa kanila? Ang sabi sa akin, hindi daw pwedeng desisyonan ng committee. Di ba siya yung chairwoman? Hindi, sabi niya, we will have to bring it up to the leadership. Kaya ang sagot ko sa kanya noon, nandyan naman si speaker, nandyan naman si majority leader. Nung session na yun, nandun sila? Nandun within the premises. Kumbaga pwede nyo naman tanungin, parang gano'n. Ang sabi ko is, sige, nandyan naman sila, let's suspend for a few minutes. Tanungin natin. O pwede naman tawagan, di ba? Hindi. Papag-usapan pa. So wala pang sagot kung mangyayari yun. Wala. So alam naman natin, di ba, pag yung, di ba parang, alam mo naman yung ibig sabihin ng... Correct. Ibig sabihin, malabo mangyari. No, I mean, but
unless we pressure, di ba? Oo. Pero iba, alam mo naman pag gusto eh. Correct. Di ba? O, sandali lang. Maghingi lang ako go signal. Pero pag yung dalawang kakausapin nandyan lang at sasabihin, pag-uusapan pa, alam na natin kung... So- I mean, as much as possible, I think they will want to avoid it. Oh, kasi it's parang dagdag trabaho tsaka stress din sa kanila. Baka may makita pa, di ba? Pero, Hindi, pero we are not finding fault eh. We are... Kasi, okay, let's say na hindi natin busisiin. Wag nila busisiin. Let's say 1 to 2 years from now, may lumabas na corruption sa House. Ano sabihin namin lahat? Ay, hindi namin alam yan, ha? Correct. Di ba? Tsaka kapag magsasabi, when you did not exert effort, di ba? na kung kailan meron ka opportunity to do it, then you should have done. Oh, tapos kung may nagkaroon ng corruption, tsaka lahat na lang kami sabihin, hindi namin alam yan, hindi kami kasama dyan, di ba? Diba? Hindi kami informed. Oh, Parang diba? yun yung parang yun yung topic na nag-livestream kami kanina yung governor ba yun ng ng Bulacan, sabi niya na bypass daw. Anyway, different topic yun. Sa tungkol sa flood control. Hindi, dalawa yun yung una. Oo. Pangalawa, ito I requested for this last year, October. No? Hindi, yung pangalawang issue ko. Sige, ito. Pangalawang issue ko naman is, for example, ikaw, tiga Bulacan ka. Anong district ka? Hagonoy, first district. First district. If you want to know the projects in your district, subukan mo hanapin doon sa NEP. Parang hindi yata madaling makita yun. ang NEP ng DPWH alone, yung ibang mga NEP pinagsasama-sama sa isang libro, yung DPWH alone is one book, 722 or 772 pages. 722 pages. For the whole Philippines. For DPWH pa lang yan. DPWH alone. So ang sabi ko sa kanya last year is nung bumoto ako ng yes sa budget, it was a conditional yes. But you have to, dapat hati-hatiin nyo per district in a way na yung residente namin, pupunta lang sila sa website ng Congress, tingnan lang nila yung navotas, Tapos lahat lalabas doon. lahat lalabas doon. For lahat ng distrito sa Pilipinas. Di ba? Kasi hindi naman talaga magiging equal eh. Correct. But it has to be equitable. Di ba? Ngayon, kung bakit ayaw natin pakita? So last year pa yon. This year, nung tinanong ko siya, sabi niya, nahandyan naman lahat ng programs doon sa NEP. Sabi ko, nahandyan nga lahat ng programs. Pero ibig sabihin, bakit hindi natin dalian para doon sa mga kababayan natin? Di ba? Para mas madaling makita. Para mas madaling makita. Yung NEP, is that publicly available? Publicly available? Yes, it is publicly available on the website. But for you to find the projects for your district, it is very difficult. Yan, papakita ko sa iyo, ha? 2027. NEP, tignan mo. DBM website. DBM website. Baka pwede natin ipa-AI. Yung AI na lang gagawa kung masyado silang tamad gawin, di ba? Yung sila na yung magre-rearrange para mabilis makita. Ayan, no, tignan mo naman. Pati yung font niyan. Ano bang font niyan? Oo nga, napakaliit. Oh, tapos hanapin mo kaya yung sa... Grabe. Tapos 700 pages yan. Ano, 722. Oh. Good luck. Kuha na natin ng picture para makita nila mamaya. Oo. So, ganun kadami. Pero ano sabi nila nung pinopost nyo ulit yan this year? Hindi, kasi nandun naman yan. Nandun naman, hanapin na lang doon. Pero if transparency is like a known cornerstone against corruption, why is it that they're not saying yes to something like this? Eh, di ba? That's why, what will my conclusion be? Di ba? They're forcing me to conclude that they're hiding something, di ba? Because, alam mo, ang dali nito eh. They don't first of all, kaya nga gawin yan, di ba? Pero, lahat ng district engineer, alam nila yan. Kasi yung district engineer will extract ano yung kailangan lang implement sa bawat distrito. Correct? Yes. And then, ipapakita nila yan sa congressman. Kasi may period to amend pa, di ba? Sasabihin niya sa congressman, ito po yung mga pumasok na proyekto niyo. Oh. So, ibig sabihin, meron, ayaw lang ibigay. At gusto nila, pahirapan yung mga kababayan natin na kayo maghanap kung ano gusto nyo makita dyan. Oo. Kasi ang sagot niya is total naman per district engineering office.
Totoo. Per district engineering office, may district engineering office na dalawa Distrito. ang congressional district. So bakit ayaw natin padaliin para sa ating mga kababayan, di ba? Kasi parang ultimately, if it's easy to search, kahit yung listahan ng lahat ng project within a district, makikita mo. Tapos pwede mo rin i-compare kung magkano yung budget ng lahat ng mga districts. Yan yung point ko, di ba? And people decide, did this district deserve more? Did this district deserve less? Di ba? At isa pa yun protection rin yun di ba? Hindi ka paghahanapan kasi nahandoon yung... Kumbaga, it's very plain to see, everyone has access to it. Yes. Wala. Ayaw. So, Kami na lang gagawa. Tingnan natin kung kaya namin sige, itaan sa sige, sige, yan. Madali lang gawing website yan. Tingnan natin kung kaya ko gawing project yan. Bigyan niyo ako ng kopya pag... Ipapaproject ko yan bukas. Ay, baka sa Lunes. Tingnan ko kaya ko gawin para sa inyo. Thank you. So anyway, so going back, sabi nila yung budget process daw naging transparent na kasi meron na daw live streaming ng BICAM, etc. Ganun ba kalaking bagay yung upgrade ng pagka-transparent ng budget process ngayon in your experience? Hindi, doon sa BICAM, talagang mas mabuti na yung transparent yung BICAM, di ba? But you cannot choose which portions you want to be transparent, di ba? You have to be transparent every step of the way. Hindi pa pwedeng, doon naman sa BICAM, transparent kami dito. Nandiyan naman sa hanapin nyo na lang. Di ba? Paano naman hahanapin yan? Kumbaga kung nasimulan na natin sa mga bagay na yun, isagad na natin hanggang dulo. Oo. Tsaka ang problema dito, naka-total siya per district, per type of project. Yan, tama ka. Kunyari, basic infrastructure muna. So, kung ang basic infrastructure, yan ang budget, yan ang per district. Tapos sabihin mo, may cementing of national roads. Sub-category na naman, total per district. Isipin mo, sino naman kababayan na? Sino mga kababayan natin ang gagawa niyan? Siguro nga AI kayang gawin. Yeah, feeling na we'll take that challenge. We'll take that challenge. Tingnan namin kung kaya namin. Bigyan niyo ako ng kopya. Feeling ko madaling kumuha ng website dyan that can dissect the data. We'll do a project on that one on Monday. Tapos babalitaan kita kung kaya namin. Okay. Sige. So anyway, so moving from the budget process, what I wanted to touch on naman sana. Tingnan mo ha, Carlo. Sige. If it can be done by AI, why don't they just give it, di ba? Bakit nila papahirapan pa yung... Hindi ko maintindihan. Baka hindi sila marunong gumamit ng AI. Hindi nga sabi ko nga sa'yo, ang gagawin lang nila, sasabihin sa bawat district engineer, submit nyo. Tapos yun lang ang ipopost natin. Tapos. Kumbaga by district nakalista na, simple lang. Kasi yung district engineer, for sure has that because they will report to the congressman, Sir, ito po, ma'am, ito po yung mga projects per district. Di ba kasi, okay, why does the congressman have to know? If you follow the process, ang proseso is City Development Council, at least na botas, sinusunod namin, City Development Council, then pupunta sa Regional Development Council. Of course, just like anything, the budget is a wish list. So lahat ng hindi kayang gawin ng local government, ipapasa niya sa National government. sa Regional Development Council. Pag in-approve na Regional Development Council, hindi naman lahat yan mabibigay. Diba? So, sa NEP mo palang malalaman kung ano yung pinasok nyo sa Regional Development Council Na nakuha ninyo. na napasok sa NEP. Kaya imposibleng wala silang kopya niyan. Pag ganun kong, bakit may mga ibang LGU leads, kunyari like a governor, hindi ko lang papangalanan, na sinasabi na nababypass daw sila ng DPWH para sa mga programang ganyan at hindi daw nila alam. Hindi, that could happen kung hindi sinusunod yung proseso na dinadaan sa Regional Development Council. Because what I'm saying is, that should be the process. Lahat ba sumusunod? Hindi ko alam. Pero won't the LGU be able to see dun pa lang sa NEP na may budget pala dito na pupunta kunyari sa lalawigan ko? Hindi, sa NEP makikita niya. Oo. Sa NEP makikita niya. Sa NEP makikita so doon pa lang makikita niya na may gantong pera papunta, tapos pwede niya nang alamin kung ano yung process kung ba't ganon. Pagdating sa NEP, makikita niya because katulad nga nito, di ba? Isi-search lang niya, papagawa niya sa staff niya, pa-check mo nga yung pumasok dun sa buong probinsya. Mache-check niya yun. Magkakaroon siya ng ano dun. Pero whether he has a say or not, Ibang usapan yun. ibang usapan yan.
Kahit ikaw ang governor or LG? Hindi, because national budget eh. Kasi budget ng, hindi niya budget. Hindi local, hindi provincial budget. And ang problema niyan, let's accept the political reality. Ito, politika na to. Pag hindi magkasundo yung governor tsaka yung congressman, yun na magiging problema, di ba? Kasi, paano na yung district engineer? Paano kung sabihin ng congressman, kahit na handyan yan sa Regional Development Council, ayoko yan, ibang proyekto ang gusto ko. Kaya nga napakahalaga that we follow the process because yung congressman naman is kasama doon sa City Development Council. Ano kami doon Member kami ng City Development Council. So may visibility kayo sa mga... Hindi, ibig sabihin, pag tinawag yung nag-meeting yung City Development Council, iimbitahan naman kami. Para Hindi ko doon sa alam kung planning. lahat iniimbitahan. Baka naman kung, Mukhang hindi. kung nag-aaway. Mukhang sa balita namin kahapon, parang hindi yata nasusunod palagi yun eh. Hindi, baka hindi iniimbitahan yung congressman. I mean, the possibilities are hindi iniimbitahan yung congressman. Ang ginawa ni congressman is, hindi niya sinunod yung region, di ba? Yung process. Politika na yun. Hindi na natin yun. Papakamot ka na lang talaga ng ulo. Diyos ko. So, before we... But that's an institutional, procedure to protect na, kasi dun sa City Development Council, kasama barangays, kasama NGO, kasama PO. So, talagang makikita ng lahat yung pinopropose na budget. Again, ang pagsisimula na naman doon is yung annual development plan ng city. Sasabihin na naman ng city, ito po yung kailangan natin gawing proyekto, ito yung kailangan budget, so ito lang ang kasya sa city, ang gagawin ng city is, yung hindi kasya, i-request niya sa Regional Development Council, yung Regional Development Council naman, yun ang magiging basihan ng DPWH, pero pag sinabmit ng DPWH, hindi naman yan maaprubahan lahat. So kaya, napakahalaga sa amin na congressman, malaman kung ano yung naaprubahan doon sa NEP. Sa NEP, pag lumabas lang yung NEP, tsaka lang namin malalaman. Doon nyo palang makikita? Yes. Okay. Now, going into Navotas and yung flood control, so, ganun ba yung dinaanan mong process to be able to get the additional budget kung meron ka man nakuha to help with the flood control project sa Navotas? First of all, the past ilang days, up to yesterday, sa lahat ng balita naman sinabi na lahat ng roads namin passable. Kaya ako tinatanong, kasi believe ako na gumanda. As in, so, congratulations, sir. As in, malaking bagay, I'm sure, para sa mga taga Navotas, yung nangyari, yung development. So, okay. Hindi, kasi ako, I mean, of course, I have to disclose dun sa mga hindi alam, wala kaming problema ng mayor kasi kapatid ko yun, di ba? So, ibig sabihin, hindi ako nag-introduce ng ibang mga proyekto. Kung ano lang yung sa Regional Development Council na approved, yun ang sinasabi ko dun sa DPWH engineer, yan ang ipasok nyo. Pero hindi nga talaga lahat mabibigay. So pag nabigay na, ang gagawin ko naman, mag-uusap naman kami ng city engineer. For example, I'll give you a ballpark. Kunyari, ang Regional Development Council approved budget, I think for 2027 is 4 billion. Hindi, checking ko lang para sigurado. The actual number. Actual number, ha? So, ito pala yung one of the instances na pag magkakilala yung mayor tsaka congressman and in good terms, may positive benefit pala. Kesa yung laging nag-aaway sila. Hindi. Anything naman has positive and negative benefits, di ba? But it's how you navigate. Yes, di ba? I mean, hindi naman ibig sabihin na kung hindi kayo magkapatid, hindi kayo magkakasundo, di ba? Dapat magkasundo kayo because hindi naman yun Naku-curious tuloy ako dun sa Bulacan. Yan ang aking i-research pagkatapos nito. Kasi may magkakapatid din naman na nag-aaway naman. Ay, sinabi mo pa. Alam natin lahat. Ibig sabihin. So it's not a given, di ba? Yes, correct. You just have to think na ako kasi ang polisiya, pag nag-aaway kayo, ang magagalit is yung constituents mo eh. Kasi bait nyo naman sila dinadaway sa... Okay, ito ha. Ang Regional Development Council and CSO approved, ibig sabihin, dumaan rin to sa civil society organizations is 4,535,730,000 for my district. Pero ang lumabas lang sa NEP is 1,609,250,000. Okay?
So, what will I do? Ang gagawin ko dyan is, I just finished this. This was my meeting noong, ano ba ngayon? Friday. Wednesday ata. Wednesday. Makikita nila dun sa Facebook Live ko. Nahandun yung DPWH District, nahandun yung DPWH NCR, yung region, nahandun yung DPWH UPMO, Unified Project Management Office, nahandun yung MMDA, nahandun yung City Engineer. Nagpa-meeting ako. Oh, okay. Sa 4.5 billion na pinopost nyo, ang lumabas is 1.6. 1.6. Ito bang lumabas na 1.6, ito ba talaga yung priority ninyong lahat? So yan, nag-meeting kami, 2 oras yata, 3 oras. So nag-usap. Oh, pag sinabing hindi yan priority, Sabina City, hindi priority yan. Tatanggalin mo na. Hindi. Tatanungin ko doon sa DP. Agree ba kayo na mas mahalaga itong proyektong ito? Para they have to justify. Kasi doon sa period of amendments, ang magpa-file ng period of ng amendment is yung DPWH. Sasabihin ng DPWH, ito, mas importante kung ito gawin. So, usap lahat, pati MMDA na handon. Para hindi yung isa lang ang nasunod. O ngayon, pag may sinabi naman yung city engineer na ito mas importante, tatanong ko DPWH. Pag sinabi ng DPWH, sir, sa tingin namin ito mas importante, tatanong ko yung lahat ng nahandon. So, consensus. Pero ikaw yung kumukumpas. Oh, ako nagpapatawag ng meeting. 'Di ba? Kasi hindi naman mag-usap-usap yung kung hindi ko papatawag eh. Oh, I ask so, you. ganon. Ganon yung ginagawa. So, ganon kami ka Democratic, I guess. mag-usap, 'di ba? Yung question ko kung, pag usually kasi pag sabihin nila sa flood control, at least to some regions or to some cities, hindi malinaw sa mga tao kung sino ba talaga yung accountable. Sabihin natin sa flood control projects, si DPWH ba yan? Si LGU ba yan? Si congressman ba yan? Si mayor ba yan? Meron bang like singular person na talaga kumukumpas per area or wala? Wala eh. It's a very difficult situation. It's good you brought it up because for example, pumping stations. In Metro Manila, hindi ko alam sa probinsya kung paano, no. In Metro Manila, DPWH constructs, MMDA operates. Yun yung setup. Oh, but it's medyo difficult yan. Ako, ang problema kasi doon sa charter ng MMDA, nakasulat sa kanila yung flood control operation kanila. But if I had my way, mas gusto ko isa eh. Di ba kasi mahirap yun eh. May pagkakataon na Yung handoff, so many things. hindi, di ba? Pag sabihin, pinagawa ng pinabid out ng DPWH, di ba? Pag bid out ng DPWH, MMDA mag-operate. Siyempre, sasabihin nun, bago namin accept, siguraduhin. Pero naman minsan may hidden defects eh, di ba? Mechanical yung pumping station. Kung nasira, sabihin ng DPWH, hindi ayos yung gawa. Sabihin ng MMDA sa DPWH, hindi ayos gawa nyo. Sabihin ng DPWH, hindi ayos ang operation nyo. Di ba? Hindi, ibig sabihin, di ba? Pwede magkaroon ng turuan. And ang pinakamahalaga kasi for a flood control project to work, there are a flood control project is not one project. It's a series of, for example, para mas maliwanag, Nabotas example ko. Though pahabain Nabotas, ito yung Nabotas. Okay, ganyan. Patong natin. Teka, pahiram dito. Go lang. Pwede ba pahiram dito? Go lang. Ano Ayan, bang props kailangan natin? Okay. Sabihin natin, ganyan yung Nabotas. Okay. Ganito yung Nabotas. Pahaba. Ang Nabotas is, ang harap niya is Manila Bay. Kaya siya binabaha palagi dati. Ganyan, Manila Bay. Ang likod niya is Malabon Navotas River. Isla siya, kaya pinapaligiran siya ng tubig. Okay. Dito, Manila to, may tulay that connects us to Manila. Yes. May tulay that connects us to Malabon, so we are an island. Yes. And this island na Navotas is below sea level. Just like the other municipalities in Bulacan. Yeah. Tayo yung Yung lumubog na. lumubog na di ba? Madami din ganyan sa Bulacan. Okay? So kung yan yung Navotas, at binabaha siya kasi mas ito yung Navotas, ito yung level ng tubig ng dagat tsaka ilog.
Nung una ako naging mayor, ang ginagawa dyan is tinataas yung kalsada. As in physically? Oh, i-raise up yung... kasi okay. binabaha itong kalsada na to, taasan natin yung kalsada. Yan yung inabutan ko eh. Pinahinto ko yan sa DPWH. Sabi ko, pag tinaas nyo yung kalsada, ang nangyayari, mas mababa na yung bahay. Yung tubig pupunta sa bahay. Hindi, kaya sa Bulacan madaming ganyan. Oo nga, no? Ganun pala. Di ba, sa Bulacan nakikita ko yan eh. Mas mataas na yung kalsada kaysa doon sa bahay. So, hindi nga bahay yung kalsada. Bahay yung bahay. Hindi naman lahat ng tao kayang ipataas yung Bahay nila. bahay nila. So, bahay yung bahay. Number one. Number two, ang problema is, yung hindi mo matataas yung lahat ng kalsada na sabay-sabay. So, dahil umaapaw yung tubig, kung itong kalsadan to, mas mataas sa tubig, yung ibang kalsada na mas mababa, doon naman may tubig. Oo. So, hindi ka matatapos maghabol-habol niyan. So, when I first became mayor, sabi ko, ang dapat dito, ang problema natin is high tide. Kasi kami dati, nung una ako naging mayor, 150, 160 days a year, basta't nag-high tide, kahit umaaraw, baha kami. Parang That sounds like Hagunoy. Ganyan. 100%. Di ba? Oo. Kahit umaaraw, hindi mo maintindihan. Bakit Kaya wala nga, namang ulan? walang ambon, pero Wala. biglang, ba't may tubig dito? Okay. Kasi below sea level tayo. So, ang sabi ko noon, that was the biggest problem that I had to solve. Kasi sabi ko, hindi pa pwedeng mamuhay yung tao ng ganito. Correct. Hirap talaga sila. Hindi pa pwedeng 160 days patay yung negosyo, hirap pumasok sa eskwelahan yung mga bata, lahat hirap. So, sinimulan ko doon sa pinaka-lubog na barangay, naglagay ako ng river wall. River wall. Sa ilog ko muna sinimulan. Ang construction method ko pa nga, nakikita ko sa mga fish pond. Kung Sa fish pond. kasi di ba yung fish pond, di ba? Ang foundation nun, staka, di ba? Correct, oo. Staka, di ba? So yan. Tapos, hindi, totoo to, ha? Walang biro. Kaya tingnan mo yung mga terms ko doon, pang fish pond, eh. So, hinarangan ko, isang barangay. Sabi siguro yung mga tao nun, alam ko naman pag yung tao naniniwala sa akin o hindi. Parang loko-loko to, pero siya mayor. Pagbigyan natin ng trip nitong loko-loko to. Kahit siguro yung mga tao sa City Hall. Oo. Kasi sabi ko, hinto nyo yan, walang mangyayari. Walang nagtatayo ng dike nun eh. Oo. Sabi ko, harangan natin yan. Okay. Ngayon, para hindi pumasok yung tubig. Correct. Tapos, pag hinarangan natin yan, lahat ng maglagay tayo ng pumping station. Kasi sa palaisdaan, ganun eh, di ba? Yes, oo, may pumping station. Pag kailangan tuyuin yung palaisdaan, Pumping, di ba? Bumambahin yung correct, tubig. yung tubig palabas. Doon. Okay. Okay yan. Pag mas mababa yung tubig sa ilog, anong ginagawa ng palaisdaan? Binubuksan yung prinsa. Correct. Di ba? Okay, sabi ko maglagay tayo ng prinsa. Marami ka alam sa palaisdaan eh. Ikaw nga. Di ba? Lagyan natin ng prinsa. O so yan, una kong ginawa yan sa isang barangay. Then, nung napatunayan ko it work, naglagay na kami ng... Pero gumana talaga. Gumana yung model. Oo. Okay ah. Kaya kahit natapos yung before natapos yung national project, unti-unti yung mga barangay na aayos na namin. Okay. Ngayon, sa present situation, ano yung critical sa Navotas? Kasi kung yan yung Navotas, Bigyan mo ng props ko. hindi, yan. Ito, ilog, di ba? May ilog dito. Okay. Ang critical, last year, kaya kami binaha, is because sabi ko nga, everything has to work, di ba? Paano hinaharangan yung tubig dito sa ilog? Merong navigational gate yan. Parang malaking prinsa. Imagine mo lang na malaking prinsa. Kaya kailangan yun, kasi kailangan dumaan yung mga barko dito eh. This river kasi, madaming shipyards. So, kailangan dumaan yung barko. So, may navigational gate yan na nakatago sa ilalim, na pag binuksan, haharangan niya dito. So, hindi makakapasok sa ilog yung tubig dahil harang. Okay? Ngayon, doon naman sa dagat, sa Manila Bay, teka, kulang yung kamay ko. Sa Manila Bay naman, ano yung ginawa? Dito, naglagay ng coastal dike. Okay. So, Parang seawall ba yun? parang ganon, seawall. So, the first thing to do sa ating mga lugar is harangan yung Tubig. high tide na high tide. pumasok. Okay? So, pag naharang na yung high tide na ganyan, para naman tayong swimming pool. Hindi, di ba kasi, di ba, hinarangan mo yung high tide, sinelyohan mo to, Pero below sea level pa rin tayo. hindi papasok yung high tide. Oo. Paano pag umulan? Correct. Paano Hindi lalabas ba kalabas yung tubig?
di ba, kung low tide, bubuksan namin yung mga floodgate namin. So by gravity lalabas. Eh kung nasabay yung ulan doon sa high tide, selyado. Kaya doon sa Nabotas, we have about 70 plus bombastic pumping stations. Grabe. Kasi sinimulan kayo ng mayor ako eh. Anong taon to, Kong? 2003 ko sinimulan. Wow, naglalagay na ako. mahabang process pala to. Hindi mahabang process is because, alam mo naman, never ko naging kakampi yung administration eh. Oo. So, alam mo naman yun, pag... May part ako dito, tatanungin kita kung bakit lagi kang nagdi-dissent eh. But sige, go ahead. Hindi, sasagutin ko yan. Sasagutin ko later. So, from nung mayor ako 2001 to 2010, mayor ako noon 2001 to 2010, hindi ko kakampi si Gloria, matinding kaaway ni GMA. Siyempre, hindi ako makahingi na. Natural yun, di ba? Hindi makahingi ng pondo. Nung pumasok naman si Pinoy, nakakampi ko siya less than 1 year. Pagkatapos, hindi naman ako makahingi ng pondo. Di ba? So, bakit matagal? Kasi, yun yung tinatawag na multi-year eh. Katulad itong DITE. Sinimulan 2011. Ganyan lang. Ganyan. Kasi yung budget pasok taon-taon. So, yun. Kaya lang, ang pinakakabado ko dito is this Navgate. Because Dahil? yan yung nangyari sa amin. Because the Navgate is 20 plus years old. Ako, nakakatakot yan. Siya. Oo nga, mechanical. Mechanical. Pwede masira yan. Nasira nga last time, kaya kami binaha. Pag ayos yung Navgate, I can say na kaya ng pumping stations namin. Kasi basta't maharang yung high tide. Kasi pag sira yung Navgate, hindi naman tayo magician na, lagpas yung tubig. Hindi, kahit anong bombahin natin, pantay yung tubig sa labas tsaka sa loob. Di parang paikot-ikot lang yung tubig, hindi nababawasan. Okay, kasi ang problema nitong Navgate na to is, ang design niya is, hindi pataas eh. Meron kasing floodgate na pataas. Ang Navgate na to, ang Navgate na to, ang open position, nasa ilalim. Kasi may mga dumadaan na barko, sabi nila, mahirap baka sumabit dito. Correct. So nasa ilalim. Pag bubuksan siya, aangat siya. Flat siya habang nasa baba? Hindi, cylindrical. Okay. Pag ganon. Okay. Pag ganyan, tapos bubuka siya. Okay. Ang problema naman dyan, pag cylindrical is, yung siltation, hindi naman dinedredge to. So every time it goes down, hirap na hirap sumasayad. Hirap na hirap siyang ibaba because sumasayad siya. Correct. Pag akyat naman niya, tangay naman niya yung... Di ba? It's not designed eh. Parang tao na hirap siyang itulak, pag iangat niya, pahirap din. So, tsaka may mga abnormal sounds siya eh. Kasi narinig ninyo? Kasi nagpupunta ako dun eh. Kasi kabado nga ako dyan. Meron siya. Ayun, di ba? Parang gano'n. Gumagana siya, pero may abnormal sound. Parang kotse lang yan eh. Hindi, parang kotse, di ba? Umaandar, pero may narinig ka na. narinig ka, di ka kabahan ka. So, it gives me sleepless nights. Pina-check nyo na kung may problema na talaga? Ang problema kasi is, pag chinek siya, kailangan i-dismantle eh. So, hindi pwede ngayon, di ba? Ang pangalawa pa, since matagal na siya, lumalampas na yung alon. So, nag-overtop na rin siya. So, yun. So, pero pag okay siya, ayos yung lahat ng ano. Tapos, last year din, itong coastal dike hindi pa tapos. And even now, hindi pa siya 100%. So, once maging 100%, we will be okay. Kasi last ilang days yun. Sana ganyan din sa Hagonoy, Kong? Lagpas ilang araw yun? Lagpas ilang araw ba tayong nagdire-diretsong ulan? 12 Parang days? more than almost 2 weeks daw eh. So, roughly around. Wala kaming day na... Unpassable roads. Oo. Ang problema lang talaga namin is yung garbage. Because the pumping stations get damaged by garbage. Because garbage in the Philippines is not simple basura. Everything they throw, di ba parang lahat eh. Bakal, kahoy, hindi naman siya yung kayang, hindi masisira yung impeller ng bomba eh. Correct. Yung impeller ng bomba is goma eh. Para humigop ng tubig, di ba? Pag nakakuha yun ng kahoy, bakal, kaya minsan, hindi mabomba ka agad kasi kinukuha muna yung basura para hindi pumasok doon. So we need cooperation rin naman sa mga
sa mga tao. How do you solve that problem? Kasi that came out kanina, nagla-live kami nung lunchtime. Yung tanong, paano mo daw tuturuan ng Pilipino magtapon ng basura ng tama? Hindi, I filed a bill just recently. Okay. Lahat ng magtatapon, walang fine. Lahat na magtatapon. Na mahuli, hindi natin ifa-fine. Okay. Ang ano niya is community service for 1 day, cleaning canals. Oh, that's much better. That is Alam mo much bakit? better. Alam mo bakit, Carlo? Sabihin ko sa'yo ha. Number 1, sa hirap ng buhay ng tao, ifa-fine mo. Sasabihin naman nila, hirap na nga buhay namin. Ifa-fine mo pa kami. Number 2, ito yung mas importante, no? Ano bang gastos kung may basura ako, itago ko muna sa bulsa ko, Mag-antay ka. Yan yung sinasabi ko palagi sa mga tao. pag umuwi ka sa bahay, tsaka mo itapon. Amen. Hindi naman siya mahirap. Wala lang tayong pakialam doon sa, siguro wala tayong pakialam. At all. Oh, yung mga At all. Pilipino. Di ba? Ano bang gastos ng, Kasi ilagay mo sa bulsa mo. anong gastos nito na ilagay ko sa bulsa ko Wala. pagdating Zero ko sa bahay? cost. Wala, di ba? Okay. Pag tinapon ko to sa kalsada, saan pupunta? Walang ibang pupuntahan to kundi kanal. Pag pumasok siya sa kanal, magkano gastos ng gobyerno para buksan yung takip ng kanal, pasukin ng tao, Alisin at lahat ng alisin basura. yun? Magkano yun? Ay, bilyon-bilyon siguro yung kada taon. Hindi ko alam. Tsaka gaano kahirap yun? Oo, the effort needed. The effort needed. But what is the compared to the effort of just waiting to put it in your... Is it a problem pa rin in Navotas, yung ganun? Medyo pa rin eh. Madami pa rin Hindi, I mean, minimized, but I think this should solve the problem eh. Because isipin ng paano ba lang ma-realize ng tao, no? Hindi naman mahirap Gusto ko yung community service na yan. Kailangan mo maging batas yan o pwede LGU na lang yung magsabi? Kausapin ko yung LGU kung papayag sila na simulan muna namin doon Oo, sa... baka pwedeng ano na yan. sa- Tapos gawin na rin dito. Hindi, di ba? Para sa akin, it's so that you realize na it does not cost you any effort to put it in your pocket. And just Pero wait. yung pinapahirapan mo, at pag lumampas yan sa kanal, saan pupunta yan? Sa pumping station. Desira yung pumping station. Di ba? May nangyari na ba mga pumping station ninyo nasisira? Madami. 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 Madalas. Madami. So you have to replace or repair it? Hindi, we replace. Tapos yung ginagawa namin is, naglalagay na kami ng backup, di ba? Which is foolish na kung wala naman, gastos din yung backup because you have to maintain it. But as of now, we have no choice, di ba? Kaya nga umabot kami ng 70 pumping stations. Bombastic pumping station. Ang dami. Pero alam mo kung what gives me hope, at least for Bulacan, is na kahit paano na-solve niyo yung problema sa Navotas eh. No, there is. Di ba? But the thing is this, no? Hindi naman sa dinidepensahan ko yung kung sino man. A flood control project will not be realized until it is completed. Yes. Kasi kunyari, itong dike na lang namin, no? Kunyari, yan yung dike namin. So ngayon, may harang na mas mataas. Kahit matapos mo 90% niyan, Meron pa rin pupuntahan kasi. so if a dike costs 1 billion and you spent 900 million, wala akong dinidepensahan. Hindi mo naman pwedeng sisihin ang kahit sino na, gumastos na kayo ng 900 million dyan. Bakit binabaha pa? Kasi kung hindi mo naman tapos tong Hindi, dyan papasok yung tubig. papasok, di ba? Oo. Tsaka di ba, experience natin yan sa bubong natin, di ba? Pag tinakpan mo yung, hahanap yung tubig ng dadaanan. Nagpapasukan, oo. Number 1. Number 2, kahit tapos yung dike, kung walang pumping station, Mag-iipon yung tubig sa loob. so it has to be completed. Di ba? I mean, wala naman akong dinidepensa. Sinasabi ko lang na, Madaming ghost project. ibang usapan Oh, iba naman yun, iba ibang naman. usapan yung ghost projects, di ba? Parang sa Navotas, di ba, kahit may 70 pumping stations kami, kung hindi gumagana yung navigational gate, bali wala. It's a system that, kaya mahirap yung flood control because it's a system that all components have to work at the same time. Actually, sa pagka-explain mo nga, from the nav gate to the 70 pumping stations, Oo. to the dike, as in, ang dami pala talagang Oo, components. hindi siya isa lang na, flood control. Hindi ganun yun. So, yan I will admit, medyo obsessed ako dyan. Ramdam namin lahat. Ramdam namin. I admit. If there's one project that yung talagang obsession ko, it's that eh. Sabi mo kanina, it causes you sleepless nights na may No, tunog yung nav gate mo. because inabutan ko yung 160 days na hindi pa pwedeng mabuhay yung, di ba kaya nga sa atin,
uso yung stainless na jeep, di ba? Bakit Correct. uso yung stainless na jeep? Kasi hindi ka kalawangin. Correct. Uso yung stainless na gate. Kasi hindi ka kalawangin. Kalawangin. Dahil Kasi inabot ko yan na pumapasok yung mga estudyante, nagkaklase, hindi umuulan, Marso, pero sa loob ng classroom may tubig. So talagang ko yun eh. Talagang passion ko yun eh. Yung kwento ko lang sandali, yung mga tricycle ngayon sa Hagunoy, Oh, nakita ko elevated. Filipino ingenuity. Kalookan sa may paho hanggang ano po, kasi yung tricycle nila. Ganun na rin. Kita mo kung sila na lang yung naghanap ng sarili nilang solusyon sa kanilang problema. Hindi, but there is a solution. There is... Alam mo paano ko na-realize yan? Paano? Nung nag-iikot ako, ito, simple lang. Paano ko na-realize? Ginagawa ng isang bahay. So, nag-ikot ako dun sa bahang lugar. Baha. Ginawa ng isang bahay doon is yung pinto niya, hinarangan niya. So, sabi ko, yun yung prinsa. Tapos, nagtatabo siya ng tubig palabas. Sabi ko, yun yung pumping station. Ganun lang. Tapos yun na yun. Ayun. Tapos yun yung sinubukan ko. At gumana naman. Sa awa ng Diyos. Sana makita namin yan sa Bulacan. Sometime in this lifetime, sana maramdaman ng mga Bulakenyo. Kasi grabe talaga ang lala ngayon. Hindi kasi mahirap eh. Kasi ito lang coastal dike namin na 3.3 kilometers. Isipin mo, sinimulan ko 2011, matatapos pa lang yung dike this year. Yung pumps, matatapos pa lang this year, pero hindi siya yung design. Di ba? Ibig sabihin, kasi nga, yung isang pumping station doon, dapat 4 na bomba. 2 lang muna kasi sa budget. So, mahirap talaga. Well, It's, sana we get to see it happen, no? pero pasensya ka na, I'm very passionate about But that, that one of the reasons why we really wanted you to Yun yung on the ano show. ko eh, yun yung pinanggigigilan ko eh. Well, buti ikaw inalagay dyan at nanggigigil ka. so Kong, you were mentioning kanina na hindi siya permanent. Baka pwede mo i-discuss. No, because, kunyari yung navigational gate namin, it's designed for elevation 12.7. Ibig sabihin yan, if you compare it to the high tide, ang ibig sabihin nun, 2.7 yung gate, pero ang highest high tide is 2.1. Pero yung 2.1 is not actually 2.1 meters anymore now. So, Umaabot na siya ng 2.5. Pero ang measure is 2.1, pero ang actual is 2.5. So, 0.2 meters na lang, which is 8 inches na lang ang freeboard. Kaya kung may alon, Umaapaw na umaapaw minsan. na siya. Even yung dike dito na ginawa ng DPWH, nung una, ang design elevation nila, I think, is 13, which is 3 meters. Kung 2.7 na, mas malakas yung alon dito, din mas umaapaw. Diba? Kasi naintindihan naman natin. Diba? Because cost-benefit eh. Hindi naman na pwedeng gawin 14 kaagad noon kasi mas maiksi naman magagawa. So at that time, they thought na pwede na yon, diba? Kaya yung mga nahuling dike namin, so ganyan Mas yan. mataas na. Oo, hindi siya pantay ganun. Kasi nakikita nga na kailangan eh. So Diba? over time, kailangan pa i-upgrade lahat yan. Yes. Forever palang pasahin tong... Hindi naman siguro, hindi naman forever, but at least it has to be, every 20, 30 years. Upgrades need to be made. Yes. Okay, at least importante may nakatutok. Yeah. So going naman to napag-usapan natin kanina, 'di ba, na yung image mo na pagiging dissenter or not necessarily always So, yung tanong John, ano ba ang nangyayari kung ikaw ay isang like you, like a lawmaker that's put into the position na not always in the good graces of the current administration? Hindi, mahirap talaga maghingi ng additional projects. That's the reality, di ba? Reality naman yun eh. Pero hasn't it crossed your mind na mas madali kung makahingi, kung alam mo yun? Ano ba yung price para maging friends, kumbaga? Why do you maintain a more critical? Mas madali, but I'm not being cute. Wala eh. Parang sa akin kasi, if may napuna ako, You call it out. yes, hindi naman pwedeng keep quiet in exchange for projects. Kasi for me, that's a form of Corruption eh. already. Parang you're allowing yourself to be corrupted, di ba? Na keep quiet, pero mas madami. So ano ibig sabihin nun? Di ba? Correct. For me, it's a form of corruption. No? Tsaka yung mga ganun naman, I honestly tell my constituents na my stand on issues, and pasensya na kayo talagang ganyan. And mukhang naintindihan naman nila kasi matagal na ako. Matagal-tagal na, hindi lang matagal. So, mukhang naintindihan naman nila eh. And for me kasi, it's always leadership by example eh. Ayaw natin na nagbebenta ng boto yung tao, di ba? Correct.
But isn't that also selling your vote for, di ba, if you will Yes. just, kung sasang-ayon ka lang ng sasang-ayon para mas maraming proyekto, hindi ba binenta mo rin yung boto Boto mo? mo. Oo. Di ba? So para sa akin, it's leadership by example, di ba? Kung ayaw natin na nagbebenta ng boto yung tao, pakita natin na tayo rin ay Hindi not for sale. Correct. So it's always leadership by example. Hindi pa pwedeng double talk sa na ano eh. Parang sa akin, ganun yung Yung viewpoint ganun yung on frame of mind ko. It's been working. You've been in politics for quite a while Ganun now. lang yung frame of mind ko, di ba? I mean, it has to be equal. Kaya, ganun. Speaking of ghost projects, may nahuli ka na ba ever sa Navotas? Nakita mong ganun? Mayor tsaka congressman, wala naman. Wala naman. Sa tingin ko kasi may reputation akong So, takot sila. that plays to your benefit kung gano'n, di ba? Okay na rin pag gano'n. medyo stricto. Strict. Oo, kasi sa iba, ang dami lumulusot talaga eh, no? Yung mga tipong akala, yung wala man lang tinayo. Yung lalo na, babalik ako sa Bulacan kasi pag nakikita namin yung balita, Hindi nakakadurog kasi talaga ng ang puso. ano dun is, pag wala silang kinakatakutan, susubok silang gumawa ng kalokohan di ba? And the sad thing is, mukhang hindi sila takot sa batas. So, dapat silang Oo nga eh. konting... Di man lang sila takot sa Diyos, di ba? Parang yun yung nakakalungkot minsan eh. So, yun. So, Okay. yun. Hindi ko naman pinili na maging contrarian or anything. No? Nalalagay lang sa sitwasyon na Ganun talaga. ganun. So, yung next question ko, Kong, parang in the last 40-30 minutes na nag-uusap tayo, I think everyone in the room can say, and even people watching, that there's so much passion and there's so much gigil. Sa flood control. Oh. Pero I think generally may pinanggagalingan yan na ano eh. Sa flood control. Diba? So parang I wanted to understand, saan nanggagaling yung passion na yun? Saan nanggagaling yung gigil na yun? Kasi not everyone has that eh. Hindi, sa tingin ko, I'm really passionate. Because if I were not passionate, I wouldn't be a politician in the first place. Because yung nanay at tatay ko, nung 30 years old ako at una akong tatakbo, nagalit talaga sa akin. Hindi ako yung panganay sa 8 magkakapatid. Okay. So, hindi ko alam kung na-experience mo yan. Nung ang tatay na handyan, pag Sunday lunch, ang nanay na handyan, ako nandito kasi ako panganay. Tapos pababa ng age, di ba? Correct. Nung tumakbo ko, talagang ang tagal, di ako kinausap, napunta ako sa... hindi talaga. Totoo yan. Kasi napausog ka sa dulo ng upo. Hindi ako kinakausap ng tatay ko. Ay, ganun kalala. Galit na galit yung Bakit tatay sila ko. galit? Kasi pareho silang negosyante. So parang ang sabi nila sa akin is, bakit ka papasok dyan? Hindi, wala naman sa pamilya. First generation kasi ang politician. I'm the first politician in our family. Sabi niya sa akin, bakit ka papasok dyan? Bakit ka tatakbo ng vice mayor? Madumi yung politika. Di ba? Dalawang sagot ko noon eh. Sabi ko, kahit ano namang profession, kung hindi mo gagawin ng maayos, it's not the profession that makes it dirty. It's what you do doon sa profession na yon. So, number 1 yon. Pangalawa, sabi ko, ako'y binibigyan ng pagkakataon na mag-serve. Kung tatanggihan natin yon, we never have a right to complain about government. Kasi binigyan ka ng pagkakataon na yung inireklamo mo, gawan mo ng solusyon, tinanggihan mo. Bet ka may reklamo pa ng reklamo. So, yun yung dalawang bagay na... may pangatlo pa pala. Sabi ko sa tatay ko noon, 30 years old lang ako. Mas mabuting subukan ko na ngayon kung gusto ko o hindi. Kasi at 33, after 3 years, ang dami ko pang Pwedeng gawin. di ba? So, pabayaan niyo na ako ngayon. Wala, ayaw talaga. Galit na galit talaga sa akin. Parang sarado isip nila dun. So, nung tumakbo ko, hindi ako tinulungan. Wow, talaga? Galit nga eh. Bait ako tutulungan. Galit na galit nga sa akin. So, was there any point na nabalik ka na ulit dun sa sa mas malapit sa kanila sa... Meron. It happened because yung irony nga nun, it's so ironic eh. First time ko tumakbo, vice mayor, wala pa akong ibang posisyon. Nung time na yun, hindi ko alam kung natatandaan mo, mas bata ka sa akin eh. Baka, nung time na yun kasi, manual pa ang eleksyon. Buhay na naman ako nun. Okay, manual na eleksyon. So pag manual eleksyon, pwede ka mag-proclaim nung... And nagka-protesta dun sa naglalaban na mayor.
So dumating yung June 30, 1998, walang na-proclaim na Mayor. So ako, first time tumakbo, vice mayor lang tinakbo ko, naging acting mayor on the first day. Napasalang kagad At acting mayor ako ng sunog na munisipyo kasi nung nag-away sila, yung mga supporter nila, sinunog yung munisipyo. What? As in literally Sunog! Kaya yung first day in office ko, June 30, nagpabili ako ng mga monoblock, ganyan. Grabe. Ito yun. Talaga, literal trial by fire. Tapos, ang nangyayari noon is, ang mahirap is yung nasunog yung real property tax records namin. So, shit. paano kami mangolekta ng buwis? Paano kami tatanggap ng payment? Wala kami record. So, reconstruct namin yun. So, nag-acting mayor ako for 7 months. From June 30, 1998 to February 1, 1999. Acting mayor ako. Na-proclaim yung mayor, February 1, 1999, balik ako as vice mayor. May 2000, namatay naman yung mayor. So, naging mayor ulit ako. Naging mayor na ako. Eh, yung nanay ko very religious eh. Kinausap siya ng mga madre. I mean, ayaw nyo nga ng vice mayor. I mean, naging mayor. Maybe you have to accept it. Yun, so medyo... Pero throughout that time, na while you were already serving, ayaw pa rin nila. Ayaw. Even my dad passed away in 2020. Tuwing magkikita kami, hindi na nga siya galit, pero ganun pa rin. He tells me, kailan ka ba alis dyan? Matagal ka na dyan. And yung tatay ko, nun lang talaga yung natuwa siya sa pagiging mayor ko. Kaya nga passionate din ako sa flood control is, nung nanalo ako ng TOYM in 2007, and the project, the reason was the bombastic pumping stations in Navotas and the solution to flooding. Doon lang siya medyo... Kumalma. So matagal na, Na process. Na process yun. At saka siyempre, as parents, I mean, from 2001 to 2000, yun nga, palaging kalaban ko administrasyon. So parang ayaw din nila. Na pwede naman tahimik yung buhay mo. Bakit mo ginagawa yan, di ba? Pero ano ba yung nag-push sa'yo over that edge, to really decide to run? Kasi I think yun din yung iniisip ng mga... Yun nga. Yun. Because binigyan ka ng pagkakataon na maging parte ng gumawa ng solusyon, hindi mo tinanggap. Tapos, ang isa pa nun, sabi ko, kasi kung itutuloy ko yung negosyo, sasabihin, ano yan minana mo lang yan Ito, hindi naman po pwede sabihin minana ko kasi una ako sa ano. And I've ano ko yan parang bilib ako sa mga tao na yung made it on their own. Kasi yung dalawang lolo ko ganun. Yung dalawang lolo ko, talagang, yung father side lolo ko, nagkutsero siya, nagbenta siya ng tsokolate, nagkaroon siya ng opportunity magkaroon ng isang bangka, kaya siya nagkaroon ng fishing business. So parang self-made. Tapos yung isang lolo ko naman, hindi rin nag-aral siya ng mabuti, nakapagtayo siya ng mga ice plant, cold storage. So parang I had this thing for, at saka siguro dahil panganay ako, medyo madalas ko nakakasama yung mga lolo ko, di ba? So siguro parang may, ako, the thing of, parang being self-made. So siguro, yun yung isang nagtulak sa akin. I have 3 more questions. I hope it's okay. Kasi I'm conscious din of your time. No problem. So I wanted to talk naman about your son. Si Tommy. So I wanted to get your idea nung nakita mong sinimulan niya ginagawa yung mga content na yun. Hindi ka ba nagulat na yun yung pinasok niyang mundo? Tapos ano yung reaction mo nung... Accidental yun accidental? Ano ba yung kwento nun? Hindi namin alam. Corporate yan Okay. Corporate yan for 7 years, 6 years. Tagal din pala. Okay. Tapos biglang ayaw niya mag-corporate, nagbukas siya ng franchise, ng fast food. Sabi niya sa akin, siyempre corporate 9 to 6, di ba? Oo. Biglang franchise, hindi naman buo yung 9 to 6 na oras mo. So, he stumbled upon it. So, wala siyang ginagawa. Kaya simula siya medyo ganun talaga yung character noon Okay. Pero para ilabas niya sa social media, wala, parang... So kumbaga between you and the family, ganun talaga siya? Ganun talaga siya.
Ganun talaga yun. Okay. So, yun. Kaya, pinost-post niya. Hindi ka ba nasa-stress pag sinasama ka niya sa mga video? Hindi kasi ako mahilig sa ganun eh. Kaya ka, yung kita sa mukha mo pag napapanood ko. Hindi ganun yung character ko. Mas minana niya yun sa nanay. Sa nanay niya. Oo. Eh. Oh. So, In some way, you can say na he's making it on his own. yeah, which Diba? I'm happy naman. Pero when I did not understand what it was all about, Okay. syempre, it's a different generation, Oh, di ba? very, very So, different. nung una, hindi ko maintindihan. Sabi ko, Tommy, mukhang ibig sabihin, yung corporate job mo, pinagpalit mo dyan sa... ano lang ang... Yun ang ginagawa mo. I mean, saan yun eh? Ang corporate job niya, nasa finance planning yun eh. So, ibig sabihin, 7 years ka tapos ngayon. Pero ngayon naiintindihan ko na. Okay. Naiintindihan ko na. Pero syempre nung una, hindi ko naman maintindihan. Ano ba pinagagawa nitong anak ko? Nagsasayaw sa TikTok. Kung ano kalokohan ginagawa sa TikTok. Ano ba to? Trabaho ba to? Or, hindi ko pa alam na may content creator at that time. Na career. Oo. And I think, if you ask any kid now, no? Yun ang nakakapagtaka. Oh. Kahit sa mga schools, sa mga bata, lahat sila gusto maging vlogger, Exactly. gusto maging content creator. Kung dati, kung 20 years ago, pag pumunta ako sa mga schools, ang gusto nila maging seaman o maging teacher. And then, naging ano yan, from seaman, teacher, naging Nurse. naging hospitality industry, naging nurse. Ngayon, pag tinanong mo yung mga bata, gusto Content nila maging creator. content creator. Oh, kasi may ano na talaga yan. It's a thriving So, economy it's of its own. Ano siya eh? Evolution, di ba? Correct. Evolution. Oo. Pero ang maganda sa content creator, di mo na kailangan lumabas ng bansa para kumita. Yan. So, yun yung Good you maganda sa mentioned kanya. it. So, pero siya, nung unang first few weeks, lahat ng tao sinasabi, okay si Tommy, pinapanood namin. Ako naman, nanonood ako. Ano kung pinagagawa? parang... Ako yung paborito ko pag nandun ka sa video eh. Hinahanap ko yung reaction mo eh. Pag nakikita ko sa feed ko, nandito pa si Congressman. Parang baliw. Parang flip pa. Ano kayang ginagawa? Alam ko naman na ganun siya sa bahay, pero Tommy, do you have to... Show this to the rest of the world. Show this to the rest of the world? Ay, naintindihan ko na ngayon. Okay. Oh, at least naiintindihan mo kagad. Inisip ko kasi yung magulang mo nung iniintindi ka nung gusto mo maging politiko. May konting parallelism. Tama naman. Diba? May konting parallelism dun eh. No, but I guess it's really different. I mean, I try to understand his generation, but syempre there's a generation gap whether we like it or not. Just like Yeah. with my parents, there was a generation gap, di ba? Parang, Were you able to resolve things with your dad? Like have that okay conversation? na. No, okay na. So nagkaroon naman kayo ng usap about it. No, what I'm just saying is kahit yung parenting, di ba? Yung parenting is different during my generation and Oo, different. iba talaga. Yung generation ko is you follow. Yes, kahit sa amin. Oh, no questions asked. No Kundi may questions belt asked. na linalabas or hanger. Di ba? That was how we grew up. Oo, Diyos But you ko. cannot do it now. Oo, wala. Di ba? Oo. I mean, even when I was in school at the time, I was in a Chinese school. Noon, pag hindi yung makulit ka, pag hindi ka nakasagot, tinanong ka. Pag hindi ka nakasagot, bigay mo yung kamay mo, papaluin ng ruler. Oh, naalala ko yun. Tapos hindi ka pwede magsumbong sa nanay mo. Kasi pag nagsumbong ka sa nanay mo naman papalo sa'yo, sabihin kasalanan mo kasi hindi ka... Parang nangyari sa akin yun, ha? Hindi, di ba ganyan yung generation natin Yes, eh. exactly, Hindi ka exactly. kakampihan ng Parents mo. doon. Oo. Kung kakampihan nun yung teacher, sasabihin sa'yo, kasi ikaw, hindi ka nag-aral. Dapat nag-aral ka. Eh, pero ngayon, we have, it's more of a dialogue, explaining to them. Kaya parang mas challenging yung parenting. Now, compared to before. Eh, lalo na ako, isipin mo, isang anak ko, ganun pa kagulo. so, ang hirap ng... But you know what? In behalf of everyone who's entertained by your son, thank you for bringing him into this world. That's what people tell me. Uy, alam mo, happy pill namin yan. Sobrang good vibes. Sobrang good vibes. Naintindihan ko na ngayon. Oh, I think, ako ang perspective ko doon social media is such a toxic place. I'm sure you know, di ba? And ang daming na negativity doon. And just to see someone genuinely just being your son, him, hirap pa ng word eh. Kasi matutuwa na lang talaga yung mga tao. And that was the first time I really became active in social media because I don't want to get affected by
social media, di ba? Kaming politicians, it's natural na may mga bashers kami, di ba? So, hindi talaga ako nag-ano. Noon lang ako napilitan na mag-nood. No. Sanay ka na ngayon sa mga bashers? Hindi, sanay ako because I take criticism constructively. Okay. I don't, in fact, nung wala pang social media, I put in my first term as mayor, lagay ako noon text-toby. Oh, So hindi ako yung, I don't want to get feedback. I want to get Feedback. So, naglagay ako dyan ng text-toby. And pag nag-iikot ako ng barangays in my first few years, it's unannounced. I don't tell the barangay captain, I don't tell anyone because gusto ko nakakuha ng feedback Directly from the people. sa tao. So hindi ako sensitive sa ganun. Kasi para sa akin, I accept the fact naman that everyone will like you. Number one. Number two, sinasabi ko nga dun sa City Hall lagi, alam mo, yung mga kumpanya, corporate, they spend to get, di ba yung ghost chopper o ano, they spend for that to get the feedback. So tayo, bakit tayo mga galit? Kung hindi totoo, bali wala. Kung totoo, gawa natin ng solusyon. Then later on, At least, makakatulong naman yung ano. So it's how you look at things eh. Ano yung tingin mo sa bagay. Di ba? So, last two questions. Throughout your entire career in public service, if there's like one big lesson that you've learned that you'd want to tell, sabihin natin, an aspiring, someone who wants to enter public service, what would it be? A young Mahirap person. kasi malalagay sila sa... I know the right thing to do, but minsan it's really hard because there are trade-offs, di ba? Parang sabihin ko, do what is right. Huwag kayong papapresyo. But there are trade-offs eh. Kanya, baka it might be better for him na just to keep quiet and look the other way. Just para hindi... Mahirap magbigay ng advice because there are repercussions for your decisions, no? Tsaka, pag nagkaroon ng repercussions, admittedly, hindi lang ikaw yung apektado, yun ang mahirap sa politika eh. Yung buong community mo, di ba? It's not really about politics, but di ba kunyari sa amin, yung napakahalaga nung mga guarantee letter, di ba? So I feel for the congressman na kung hindi siya nagkakaroon ng guarantee letter. So there's a trade-off talaga. There is a trade-off, no? But I just wish na talagang mas mabuti kung lahat nagkakasundo na panindigan kung ano yung tama, magkakaroon tayo ng mas mabibilis na reforma at syempre, hindi na rin mawe-weaponize yung pag-dole out ng mga... Guarantee letters at kung ano-ano. Oo, hindi magagamit na carrot and stick yan, di ba? The reason naman nagiging carrot and stick yan because mas marami yung tumatahimik kaysa yung naninindigan. So, talagang nakakawawa yung naninindigan. Pero isipin mo, kung mas marami maninindigan, hindi naman pwedeng gamitin ng carrot and stick ng kahit sino yung mga gusto nilang gamitin na carrot and stick, di ba? So I hope it could happen, but mahirap talaga. Kumbaga, it's a very difficult job to take on. Admittedly, I think talaga matigas ng ulo ko nung bata pa. Kaya medyo sanay na ako eh. Because admitted naman ako nung bata ako, medyo pilyo ko. Okay. So sa magkakapatid, ako yung favorite pagalitan. So Yung pala yung mga requirements bago ka pumasok. Diba? So baka kaya medyo... Well, it ended up for the best, di ba? Seeing where you are now. I hope so. Okay. I hope so. Dami mo na naayos na nabotas. Malaking bagay na yan. I hope So, yung next part natin, I will Hindi, name... even dun sa nabotas eh, yung pagiging tigas ng ulo ko, it's what drove me to say na yung nung una, sabi ko, City Hall cannot be run like a government office. It has to be run like a corporate office. Pero syempre that's noon, really nice. people will tell you, hindi pa pwede yan. Mayor, hindi ka naman nanalo sa susunod na eleksyon. Pag masyado kang stricto, pag masyado kang ganyan. Di ba, for example, ito, kwento ko lang. Kasi nabotas is just like Hagonoy na maliliit yung kalsada, maliliit yung lupa. So, syempre, ang nakakasanayan doon, di ba, nag-encroach sa sidewalk, di ba? Correct. So, wala na malakaran. Maliit na nga yung kalsada natin. Tapos yung tao doon palalakad sa kalsada Correct. kasi Wala wala nang na dadaan. sidewalk. Oo. Di lalong magiging matraffic, di ba? So, tinignan ko, nakita ko na karamihan ng, may mga bahay, may mga properties na in-encroach nila yung sidewalk, di ba? So, nung in-encroach na yung sidewalk, syempre, kailangan, isipin mo, kunyari,
10 years na rin. Sabi, kabago-bago nitong loko-lokong batang mayor na to. Tapos, kami matagal na nakatira dito. Tapos, papatanggal niya yung na-encroach namin, di ba? So, syempre, ano din. Ang inuna ko nun, para walang reklamo, is yung ancestral home namin. Yung bahay ng lolo ko. Like what you said, lead by So yun ang unang example. giniba ko. And sumunod na yung iba. Sumunod yung iba. Pero, syempre, sinisiraan ako. Like, for example, dun sa City Hall, ang munisipyo pa nun, alam mo naman dati, rampant ito nung wala pang technology, mga 1530, di ba? Yeah. Basta political leader na malakas, may trabaho sila but they're not required to go to work. So tinanggal ko lahat yan. So sabi sa akin, hindi ka naman nanalo kasi puro malalakas na leader yan. Di ba? Tapos syempre, yung mga galit na galit sa akin, at tapos pag uwi niyan sa bahay, sinisiraan ka doon sa community. Iba yung perspective ko eh. Ang sabi ko, mabuti nga yan sa akin. Bakit mabuti sa'yo? Kasi pag sinabi niya na tinanggal ko siya, alam naman ng lahat ng kapitbahay niya na 1530 siya eh. Sa tingin mo ba natutuwa yung kapitbahay niya na sumisweldo siya? Correct. At wala na siyang hindi nagtatrabaho? Oo. Galit din yung kapitbahay niya. So pag spread out niya sa buong community na It's good for tinanggal you. ako ni Mayor, sinisiraan niya ako, pero mabuti para sa akin. So ganun ka tigas yung, medyo ganun katigas yung ulo ko eh. mo pagdating sa ganyan. Ganun katigas yung, medyo ganun katigas yung ulo ko. Exciting pala yung buhay na yan. Ha? Sana magpasukin ng anak mo. May plano ba siya? Wala naman siguro, no? Hindi namin napag-uusapan, pero hindi ko alam. I don't know. Would you protest like how your dad did if he asked you? Knowing what you know now, being a public servant for so long? Wala, hindi. Ako, accepted ko na iba na yung... Kung ako, nung generation ko, hindi ako sumunod sa tatay ko. Mas lalo pa yung sa anak mo. Yung bata ngayon, hindi mo sila pwedeng sabihan kung ano yung gusto mong career para Sa kanila. Sa kanila. So, accepted ko na yun. Okay. So, tama Accepted naman. ko na yun. Okay, so Kong, wrapping up, what legacy, this is the throwaway Miss Universe question, what legacy do you want to leave and how do you want people to remember you pagdating sa, lalo na specifically for Navotas? Hindi, alam naman nila doon eh. Alam naman nila doon na talagang yung flood control, yun yung malapit talaga sa Puso mo. sa puso ko eh. That's why, pag sira yung isa dyan, medyo talagang it hurts me. Masakit sa akin. Kasi, kumbaga sa ano, pinaghirapan mo. Though, yun, masakit tignan sa akin. Talagang obsessed. What a better word to describe. Hindi, wala talaga admitted. When I'm obsessed naman with something, Talagang- inaamin ko naman eh. Oh, Inaamin well, it's ko a good obsession to have. Yun masasabi Inaamin ko namin. naman eh. Tsaka talagang maano ko mabuting-ting kahit nun. Kasi alam mo, it's not easy to solve. I will tell you. It does not mean na lalo na kami, kasi style fish pan ginawa namin. It does not mean na pag hinarangan mo, walang papasok na tubig eh. Kasi sa atin, mataas yung balong, di ba? Konting hukay mo lang, 1 metro, may tubig na, di ba? So kung saan-saan sisirit yung tubig dyan. Correct. So dapat makulit ka na At hanapin mo talaga. hanapin mo yung At ganun ako nung una kong ginawa yan. Just to prove. Kasi sasabihin, ay, palpak ko. Tingnan mo, papasok ko yung tubig eh. So ang ginagawa ko nun, inaabangan ko talaga yung high tide noon. Tapos lahat ng... Na-imagine ko nandun ka nanonood eh. Hindi. Iniikutan ko yan. Lahat ng sinisiritan ng tubig, unti-unting, hanggang later on, naselyohan. But it's not easy. You have to be determined. Just like anything you want to change naman eh. It's not only that eh. I mean, yun lang siguro yung naging halimbawa. Pero even this, yung budget, you have to... Kailangan makulit ka eh. Hindi pa pwedeng mag-give up. But itong budget mas mahirap eh. Because imagine, ilan lang kami nagque-question dun. Ilan yung vice chairman? 50. 50. Ilan lang kami? 5, 10 na magque-question. So, ang hirap ng load niyan. No, samahan ka namin dyan sa pag-question at kung ano man tulong pwede namin may Hindi, pero I just want to make it clear, it's not about politics. It's not about just questioning. It's just, because again, corruption, kung gusto natin ihinto, 2 bagay ang kailangan. Accountability at transparency. Walang accountability kung walang transparency. So lahat nagsisimula doon sa transparency. Yun lang naman yung akin pagdating sa bagay na yan. And sana makita natin yan mangyari. Let's hope so. Pero sa totoo lang, minsan nakakapagod. Ay, sana wag ka mapagod. Minsan talaga
Brain. Drain, di ba? Parang... Oh, well, whatever encouragement we can support you, I hope you take it with you. Kong, maraming salamat Yes, for joining sir. us today. Yes, sir. Yes, sir. Guys, I know you probably already follow him, so we'll put links down below to his socials. Sama na rin namin yung socials ni Tommy para dagdagan na rin yung followers. Maraming salamat everyone for tuning in, and Kong, maraming salamat for being Thank with you, us thank today. you. Sorry Thank I'm you. late. No problem. Thank you.